Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng bagong normal. Sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah! Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, itinataas namin ang iyong pangalan. Aming Amang nasa langit, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa iyong mahabang pagtiyatsaga at pagpapasensya sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sapagkat sa maraming pagkakataon, binibigo ka namin. Hindi kami nagiging tapat sa iyo. Pero sa kabila nito, Panginoon, ikaw ay mapagpahinuhod at inaabot mo kami, Panginoon, sa panahon ng aming kahinaan, maging sa panahon ng aming pagtalikod at pagkakasala. Kaya sa gabing ito, patuloy mong tingnan ang aming puso at isipan. Humihingi po kami ng patawad sa mga ginawa namin na hindi nakapagbigay ng lugod sa iyo. Patawarin mo po kami at salamat po sapagkat sa pag-amin namin ng aming kasalanan, ikaw ay tapat. Patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan at kami ay lilinisin mo. Salamat sa gabing ito, by faith, alam namin na ang aming mga kasalanan ay pinatawad mo na. Alam namin, Lord, by faith na kami ay malinis na at malaya na kaming makakapasok sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbuhos mo ng biyaya mo sa aming mga buhay. Salamat sa patuloy na pagdinig mo sa aming mga panalangin, patuloy sa walang sawang pagtupad mo, pagpuno mo sa aming mga pangangailangan. Marami pong salamat. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan, maging sa pinakamahirap na bahagi ng aming buhay. Kasama ka namin. Kaya ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat ay sa iyo dahil ikaw ay napakabuting Diyos. Salamat po sapagkat sa gabing ito, ikaw ay kumikilos na sa aming kalagitnaan. Nagsisimula pa lamang po ang panalangin. May mga pangangailangan ka ng kinakatagpo. May mga sakit ka ng pinaggagaling sa pangalan ni Jesus. May mga pamilya ka ng binubuo at inaayos. May mga buhay ka na, Panginoon, na inaayos. Salamat po. Nagtitiwala kami na ang lahat ng ginagawa namin kapag 6:00 ng gabi ay nagbibigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Ang nais po namin sa pag-aaral namin ay makilala ka namin, nang mamahal ka namin, nang masunod ka namin, nang mapaglingkuran ka namin habang kami ay nabubuhay. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo, aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ay ang pag-aaral sa 3 aklat ng Juan. At buksan niyo po ang inyong mga Bible sa 3 aklat ng Juan, verse 1. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal, ang sabi ng verse 2, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Yung pagbati po natin kapag tayo ay nagsisimula ng ating programa, ay dito po natin kinuha sa 3 John 2, na ito po ay normal na ginagawa po nung kanilang kapanahunan kapag ang isang tao ay sumusulat. At sa kanyang pagsulat, nagpapakilala kung kanino galing ang sulat, kung para kanino yung sulat, pagkatapos merong pagbati. At ang pagbating ginawa ni Apostol Juan, dinadalangin niyang sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Sa verse 3, sabi niya, tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid
at ibinalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Kagalakan po ng mga lingkod ng Panginoon na marinig, na makita na ang kanilang tinuturuan, inaalagaan sa Panginoon, inaalagaan sa pananampalataya at spiritual na mga bagay, ay natututo ng katotohanan. At hindi lang natututo, kundi yung kanyang natututunang katotohanan ay kanyang ipinapamuhay. Kaya tuwang-tuwa po si Apostol Juan. Sabi niya, wala nang higit na makakapagpaligaya sa akin, kundi marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Mahal kong kaibigan, ang sabi sa verse 5, tapat ang inyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit sa mga hindi mo kilala. May mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo rin sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Titingnan po natin ito kung ano po ang ibig sabihin talaga nito ni Apostol John. Pero tayo ay nasa pasimula lamang po. Ang tinitingnan po natin ay yung introduction pa lang. Pero ano bang ibig sabihin nitong verse 5, 6 at saka 7? Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo'y makibahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. Ang simbahan ay may mga hamong hinaharap. At ang hamon na hinaharap ng simbahan ay kagaya rin ng pamilya. Ang pamilya may hamong hinaharap sa labas ng kanyang pamilya at meron ding hamon na hinaharap sa loob ng pamilya. Ganon din po ang simbahan. Yung early church, ang pinakamatinding external challenge o problem na kanilang hinarap ay persecution. Pero kahit na meron pa silang external problems, hindi po ito napigilan para hindi sila magkaroon ng problema sa loob ng simbahan. At nakita natin kahapon na ang problema na meron sa loob ng simbahan ay ang pagmamataas, pagiging mayabang, paghahanap ng pagkakamali ng iba, na akala mo kapag nakahanap ka ng pagkakamali ng iba, ikaw ay tatanggap ng malaking gantimpala. At pangatlo, yung pagkakaroon ng critical spirit. Paano malalabanan ang pagkakaroon ng harsh o ng critical spirit? Marami pong mga paraan para mapagtagumpayan natin ang pagkakaroon ng critical na spirit, pero isa po ang nakita kong makapangyarihang paraan para labanan ang pagkakaroon ng critical spirit, kundi ang pagiging mapagpasalamat. Paki-comment mo nga dyan, para hindi ako maging critical sa mga nangyayari sa loob ng simbahan, dapat ako ay maging mapagpasalamat. Napakahaba po nun. Baka hindi pa ako tapos, baka tapos na pala ang programa natin ngayon, pero hindi nyo pa naisusulat. Kaya ang ilalagay nyo na lang, mapagpasalamat. Maging mapagpasalamat. Punuin ang ating isip ng pasasalamat. Punuin ang ating puso ng pasasalamat. Pag ang isip at puso ay puno ng pasasalamat, normal na ito ay lalabas sa ating mga bibig. 'Di ba? Kung ano ang nasa puso, siya ang lalabas sa bibig. Kaya nga ang sabi ni Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi natin maipapagkaila kung ano ang nilalaman ng ating puso. Dahil yung nilalaman ng ating puso, mahirap itago. Dahil ito ay ating sinasambit. Ito ay ating sinasabi ng paulit-ulit. Pansinin niyo po, kapag tayo ay natutuwa at nasisiyahan sa mga nangyayari sa ating buhay, ano ang sinasabi natin? Papuri at pasasalamat. At ang mundo po
ay punong-puno ng papuri at pagpapasalamat. Tingnan nyo yung halimbawa, dalawang lalaki at babae na nagliligawan, naging magjowa na sila, naging mag-asawa na sila, hanggang pagiging jowa na lang muna. Habang sila ay nag-iibigan, punong-puno sila ng pagpupuri sa bawat isa. Diba, yung mga maliliit na bagay na hindi napapansin ng iba doon sa taong minamahal mo, nakikita mo. At dahil dito, pinupuri mo yon, ina-acknowledge mo. Kapag tayo ay naglalakad o nakasakay sa isang sasakyan at nakakita tayo ng magandang tanawin, sinasabi natin, ang ganda, refreshing ang tanawin. At sa ating pong mga mananampalataya, hindi lang natin pinupuri, nire-recognize yung ganda ng creation, pinapapurihan natin, pinapasalamatan natin yung lumikha ng lahat ng bagay na ito. Naalala ko yung tula ni Joyce Kilmer. Sabi niya, ang mga tao na kagaya niya, gumagawa lang ng tula. Pero ang Diyos ang merong kakayahang gumawa ng mga puno. Ganda nung tula ni Joyce Kilmer na ang pamagat ay trees. Nung araw, kabisado ko yon. Binabalikan ko sa isip ko, ang nakakabisa ko na lang, naaalala ko na lang, ay yung dulo niya. But only God. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Naglakad ka sa mall. Nung isang araw po, Martes, maagang-maaga, nagpunta kami sa Galleria Mall at dumiretso kami dun sa meeting place. Pag diretso namin sa meeting place, umupo, kumain, nag-meeting, bago nag-uwian, nagpunta po kaming lahat sa toilet para sa pagbabalik, hindi ka maalangan. At habang nilalakad ko po yung papunta dun sa toilet, ang dami ko nakitang magagandang damit. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng design, hindi mukhang cheap yung damit, mukhang magaganda. Tuwang-tuwa ako. Ang dami ko rin pong nakitang magagandang sapatos, magagandang bags, at iba pang magagandang gamit. At pinupuri ko ito. Talagang tinitingnan ko ng maigi ang ganda ng mga damit. Kaso, medyo takot akong tingnan ang price. Kasi baka pag tiningnan ko yung price, bigla na lang akong tumakbo papalabas ng mall. At ang mga taong mapagpakumbaba, ang madalas na nagbibigay ng papuri. Ang mga taong mapagpasalamat, ang madalas na nagbibigay ng papuri. Pero ang mga taong hindi kontento, ang mga taong walang kakontentuhan at mainitin ang ulo ay hindi mapagpasalamat at hindi nagbibigay papuri. Tingnan ng Panginoon at ang kanyang mga ginawa at mapupuno ka ng papuri at pasasalamat. Kanina, habang naghahanda po ako dito, nakita ko yung memories sa Facebook. At 2 taon na ang nakakaraan, nag-picture-picture kami doon sa lugar namin sa Alfonso. 2 taon na ang nakakaraan. At bumalik sa isip ko na nung kinuha namin yung loteng yon nung panahon ng pandemic, wala kaming hawak na pera. By faith, alam ko, bibigyan kami ng Panginoon ng pambayad sa lupang yon at mababayaran namin yon sa tamang panahon. At true enough, ang buti ng Panginoon. Kasi nung nakaraang January, fully paid na po yung lupa na ibinigay ng Panginoon sa Alfonso. Yun yung bagay na matagal na pinangarap ng puso mo. Hindi mo alam kung paano mo gagawin kasi wala ka namang pera, wala kang kakayahan. Pero ang Panginoon, nakikita niya ang ating puso, alam niya ang pagnanasa ng ating mga puso. At kung ang buhay natin ay nakalulugod sa Panginoon, yung pagnanasa ng puso natin ay ibibigay niya sa tamang panahon. Kaya hindi kinakailangang mainggit tayo. Bakit sila? Meron na. Ba't ako wala pa? Bakit sila ganito? Magtiwala tayo sa Panginoon. Ipagpahinga natin ang isip natin sa Panginoon. At yung mga ninanasa ng puso natin,
sa tamang panahon ay ipagkakaloob ng Panginoon. So nakita po natin, kayabangan, paghahanap ng mali, pagkakaroon ng critical spirit. Pang-apat, pagiging defensive. Ang taong defensive ay palaging binibigyang katwiran ang kanyang mga sinasabi at ginagawa. Siya ay defensive. Kasi nakita nyo sa ating PowerPoint, meron siyang takip para lahat ng sasabihin sa kanya, hindi makapasok sa kanya. Palaging merong panglaban. Defensive kasi, gusto niyang protektahan ang kanyang sarili mula sa hindi magandang pakiramdam at para hindi isibin ng iba na siya ay talunan o bigo sa buhay. Ayaw niya na hindi maging maganda ang tingin ng iba sa kanya. Kaya sa anumang kapamaraanan, pinoprotektahan niya ang kanyang sarili. Alam niyo ba na ang mga taong defensive ay hindi nasasabihan dahil lagi siyang may dahilan at laging merong katwiran. Ang taong defensive, palaging palaban. At ang taong defensive ay kabaliktaran ng mapagpakumbaba. Ang mga taong mapagpakumbaba, ang tiwala ay wala sa sarili. Ang tiwala ay na kay Jesus. At dahil dito, pag meron nagsalita ng laban sa kanila, pag merong nagsalita ng hindi maganda laban sa kanila, pag may umatake laban sa kanila, sila po ay hindi kinakailangang lumaban, makipagsagutan, kundi nagtatago sa likod ni Jesus. Dahil po sa pinagagawa ng Panginoon sa amin, sa panahong ito, marami kaming nakikilalang mga tao mula sa iba't ibang antas ng sosyedad. At meron po kami very recent lang, siguro wala pang isang buwan, nakakilala po kami ng isang negosyante. At ang negosyanteng ito ay isang musikero. At siya po ay negosyante pero may puso siya para abutin ang mga kabataan, ang mga henerasyon. Kaya siya po ay nagsiset up ng mga crusade sa iba't ibang probinsya sa buong Pilipinas. At meron pong isang probinsya, isang lugar sa Mindanao, hindi na siya probinsya, pero ito ay syudad, na nagkaroon po sila ng isang napakalaking concert. At para po matugunan yung pangailangan ng concert, kinakailangan nilang magpalabas ng mga ticket kasi yung ticket na yun ang gagamiting pangbayad sa mga sound system, sa mga ilaw, sa mga upuan, at sa venue. At pagtanto ko po na hindi mura ang magkaroon ng concert para sa Panginoon. Hindi mura at madali ang magkaroon ng krusada. Ang pinag-uusapan ay hindi daang libo. Ang pinag-uusapan ay milyon-milyon. Ganon kamahal, ganon kahirap. Kaya nung sila po ay nagbigay ng mga ticket, ang bumalik lang daw sa kanila ay less than 100,000. Yung 100,000, kulang na kulang pangbayad sa inupahan nilang sound system. Kasi yung sound system, halos 300,000 mahigit. At dahil dito, hindi po sila nakabayad. At doon sa lugar na pinagawa nila ng concert, ay nag-iwan sila ng utang. Nung sinabi namin ito sa negosyanteng ito na isang Kristiyano at isang musikero, namangha po ako sa reaksyon niya. Kasi imbis na depensahan niya ang kanyang sarili, imbis na siraan niya yung mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa kanya, hindi po siya nagturo, hindi niya sinisi yung mga tao kung bakit hindi sila nag-remit ng kanilang napagbentahan ng ticket. Kaya hindi sila nakapagbayad. Alam nyo kung anong ginawa nung negosyanteng ito? Sabi niya, inamin niya yung pagkakamali niya. At sinabi niya, dahil sa pangyayaring ito, marami kaming natutunan. Ngayon, meron pa rin siyang utang, pero sabi niya, bumibuelo lang ako. Isang araw,
Babalikan ko yung syudad na yon at lahat ng kompromiso ko, babayaran ko. Sabi niya, bumibuelo lang ako. Babayaran ko din yung mga utang na naiwanan namin sa lugar na yon. Namangha ako. Hindi niya ipinagtanggol yung kanyang sarili. Hindi niya siniraan yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Inamin niya yung pagkakamali niya. At inamin niya na dahil sa pangyayaring yon, napakarami niyang natutunan. Ang taong mapagpakumbaba, pag inaatake ay hindi defensive. Kung ikaw naman ay gumagawa ng tama, hindi mo kinakailangang ipagtanggol ang iyong sarili. Hindi mo kinakailangang maging defensive. Pero kung ang ginagawa mo ay mali, kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili. Pag ang tao ay hindi defensive, kundi siya ay nakikinig at nananahimik, marami siyang napapagtanto, marami siyang natutunan. Pero hindi lang siya nananahimik at nakikinig, siya ay papasok sa presensya ng Panginoon at doon sa presensya ng Panginoon, hindi siya mananahimik. Doon sa presensya ng Panginoon, magsusumbong siya sa ginawa sa kanya ng mga tao na hindi maganda. Dahil alam ng taong mapagpakumbaba na ang paghihiganti ay wala sa kanyang mga kamay. Ang paghihiganti ay nasa kamay ng Panginoon. Kung tayo po ay gumagawa ng tama, wala tayong dapat katakutan. Hindi natin kailangang ipagtanggol ang ating mga sarili. Dahil ang Panginoon ang magtatanggol sa atin at pahagnahayag na ang katotohanan. Lahat ng sinasabi nilang hindi maganda ay mapapawalang bisa. Ang sabi po ng Romans chapter 12, 19 hanggang 21. Marami pong salamat sa inyo na hindi lang kayo nag-comment o nagbigay ng emoticons, kundi hanggang ngayon, kasama pa rin namin kayong nag-aaral ng salita ng Panginoon. Wala naman pong pakinabang yung pag-like, pag-comment nyo, kung hindi nyo naman po tatapusin ang pag-aaral natin sa gabing ito. At napapansin ko po, ang gusto natin, yung mga 30-second na reel lang, ayaw natin ng mahabang pag-aaral. Pansinin nyo po ang mga minero. Kapag ang minero ay naghahanap ng ginto, kapag mababaw yung kanilang hinuhukay, konti ang effort, konti sa wala ang kanilang makukuha. Pero habang lumalalim ang kanilang hukay, tumitindi ang effort at saka sakripisyo, mas marami silang nakukuha. Ganon din po sa salita ng Panginoon. Hindi sapat ang 30-second reel. Ang kailangan natin, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Kasi ang sabi, diba, study to show yourself approved. Pag-aralan natin para ang buhay natin ay nakalulugod sa Panginoon. Mga minamahal, ang sabi po ng Romans chapter 12, 19 hanggang 21, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Kung ginawan ka ng masama, huwag mo gantihan ng masama. Ang sabi ng Panginoon, kung ginawan ka ng masama, dahil ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ikaw ay binago ng Panginoon, pag ginawan ka ng masama, gawan mo ng kabutihan. Kaya kung ang kaaway mo nagugutom, huwag mo tikisin. Kung marami kang tinapay, ibigay mo, padala mo yung lahat ng laman ng refrigerator. Kung siya ay nauuhaw, huwag mo lang bigyan ng tubig na walang kulay at walang lasa. Bigyan mo ng Pocari Sweat para may energy siya. Kasi sa pamamagitan noon, ipinapakita natin
ang pag-ibig ng Panginoon at nilalagyan natin sila ng baga sa kanilang ulo. Pag iniisip ng tao na ang buhay ay patungkol sa kanya, nagiging makasarili siya. Bilang mga mananampalataya ni Kristo, ang focus ay hindi ikaw. Ang focus ay hindi ako. Ang focus ay hindi ang sarili natin at ang mga pangangailangan natin. Dapat ang focus natin ay si Jesus. Marami po ang hindi lumalalim ang pananampalataya sa Panginoon kasi ang focus nila, yung kanilang pangangailangan. Pupunta ako sa church, anong mapapala ko? Makikinig ako sa Numa at Somi, ano ang mapapala ko? Padadalan ba ako niya ng GCash na 200? Ano ang mapapala ko? Mag-focus po tayo kay Jesus. Pahalagahan ang iba nang higit sa pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. At iwasan pong maapektuhan ng pride ang iyong relasyon sa mga kapatiran sa loob ng simbahan. Kung meron pong isang lugar kung saan dapat lahat tayo ay safe, dapat ang simbahan. Kung sinusunod natin ang utos ng Panginoon, kung pinapahalagahan natin ng iba, ng higit sa ating sarili, kung tayo ay mapagpakumbaba. Pero kahit sa loob ng simbahan, may mga taong nagmamataas, may mga taong nagmamayabang. Kahit sa loob ng simbahan, may mga taong ang tingin sa iba ay maliit at ang tingin sa kanyang sarili ay mataas. Kahit sa loob ng simbahan, may mga tao na hindi nagpapatawad. May mga tao na hindi marunong magpakumbaba. Kaya problema itong totoo sa loob ng simbahan. Pero salamat na lang sa Panginoon. Dahil kung patuloy tayong mag-aaral ng kanyang salita, malalaman natin yung mga pag-uugali na dapat meron tayo bilang mananampalataya. Kasi hindi na tayo kagaya ng mundo. Malalaman natin na tayo habang tayo ay nagpapasakop sa Panginoon, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa atin ang nagbabago ng ating mga pag-uugali. Kaya nga po ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 2 verse 3, "Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves." May mga tao na kapag ikinorek mo, tinuwid mo sila, magagalit at aalis ng simbahan. May mga tao na naksaktan yung kanilang pride at aalis sa simbahan. Alam nyo, ang pag-alis sa simbahan ay nagpapakita na ikaw ay immature. Kasi yung problema na hindi mo dinil sa inalisan mong simbahan, yun din ang problemang kakaharapin mo paglipat mo sa ibang simbahan. Ang kailangan natin magkaroon ng pagbabago ng ating isipan, magkaroon ng pagbabago ng ating mga puso. Maiiwasan ang gulo at away sa loob ng simbahan kapag ipinapamuhay ang turo ng Panginoon na tayo ay maging mapagpakumbaba, gawing mas mahalaga ang iba at hindi tayo magiging makasarili. Parang palagi na lang ako, palagi na lang yung nararamdaman ko, palagi na lang yung pakinabang ko. Nasisira ang ugnayan sa loob ng pamilya at simbahan pag pinaiiral natin ang hindi magagandang ugali na ito. Palakasin ang Espiritu ng Panginoon na nasa atin para ang laman ay humina, ang laman ay mamatay. At kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20, "Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin."
Ang sabi ni Apostol Pablo, it is no longer I that live, the life that I live. Sabi niya, I live. Yung buhay na meron ako, buhay na ni Kristo na nasa akin. Kaya dalangin ko po na yung mga pag-uugaling ito na nagiging dahilan ng problema sa loob ng simbahan, pagmamataas, paghahanap ng mali, pagkakaroon ng kritikal na espiritu, pagkakaroon ng pagiging defensive. Dalangin ko kung ang mga pag-uugaling ito ay nagmamanifest pa sa buhay natin ngayon, tayo ay magpakumbaba sa Panginoon, ihingi ng tawad ang mga ugaling ito na hindi nakalulugod sa Kanya, at hilingin natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumilos sa atin. Sabay ang dasal, bigyan mo ako ng bago at dalisay na puso.